Okay, magandang araw sa inyo lahat. Ako si Kristan. Ronald Llamas. At ito ang Heckle and Jive. Okay, Ronald, ito na. Sabi natin, linggo-linggo, daming problema, daming issue. Nabore ka ba? Nako, exciting itong linggong to, di ba? Umpisahan natin ha, papamakita natin ha, yung nangyari nung isang araw lang, pasabog talaga. Oo. Pero nag-umpisa yung linggo ng supot. Na merong pasabog daw. Oo, malaking pasabog. Tungkol kay Speaker Martin Romualdez. Oo. Na ilalabas daw yung nahuli na attack and collect, extortion na si Mabanta. Oo. No? At napanood ko eh. 90 minutes, sinayang mo oras mo. Hindi, napanood ko yung teaser. Ay, yung teaser. Sa teaser pa lang, ikaw na yung bida eh. Ayun na nga eh. Tawa ko ng tawa. Flattered naman ako, Ronald. Ako pa yung binida eh. Tawa Yun yung ko ng nakakatawa tawa. eh. Nung pagkahuli kay Mabanta, may lumabas na teaser eh. Ah. Bago yung main na mahigit sa oras ni CJ Hero na nagtatago ngayon. Di ba? Oo. Paano napilitan akong panoorin eh? Naghahanap ako ng explosion eh. Yun. Sabi ko, pinagpatsi-patsi lang eh. Alam mo nga yung nakakalungkot doon ay pero ito in fairness sa kanila, ang galing nung marketing. Sobrang galing nung marketing na expect nyo, makakakita kayo ng ebidensya. So talagang papanoorin mo, di ba? Oo, so lahat nanood within 24 hours, almost 1 million views sa YouTube. Eh, ang problema nila, ginamit na footage pagmamayari ng ABS, ng iba't ibang mga organisasyon. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. So ngayon, binlock yung YouTube nila, na-block yung video, at yung kahit kung may kinita sila doon, wala na lahat. Oo, tsaka kwan. Actually, pwede kang kasuhan doon. Oo. May mga nalabag doon ng mga kwan eh, ng mga batas eh. Na hindi mo basta-basta pwedeng gamitin yun nang walang pahintulot. Ayun, no. Actually, kahit ako nga sinasabihan ako ngayon, dapat talaga mag-file ako sa kanila ng kaso o complaint kasi ginamit yung footage ko mismo. At 1 taon nilang ginamit ang footage ko sa kanilang Facebook page. Sabi dapat daw nag-copyright ako no kasi akin yun eh. Oo nga. Talaga no. Pero anyway, nung para lang sa kaalaman ng lahat, pag hindi pa niyo napapanood, wag na niyong panoorin. Walang kwenta. Oo. Halos 2 oras ng buhay ko na sayang, Ronald. Buhay mo na sayang. Noong una, hindi ko na sana papanoorin dahil napanood ko na yung teaser eh. Sabi ko, ay hindi, pakaldukan lang to. Pero nung naisip ko, sabi ko, baka merong bago na, so pinatsagaan ko panoorin. So, anong pwede ko ikaso ron? Pwedeng Waste sabihin of mo, time. robbery of time. Di ba? Ninakaw yung oras, demandahin kita, balik mo yung oras ko. Pambira ka, budol eh. Pero ngayon may part 2 daw. May part 2. Ayan na naman Ganun eh. din. Mas manunod na naman tayo. Ganun din. Hindi ko na papanood. Ayan na nga eh. Yun ang nakakainis sa mga ganyan eh. Pero ang mas malala, after nun, o nung Monday, yun yung mga totoong mga Yun ang action. sumabog, di ba? Oo, sa Kongreso, Senado. Pag-usapan natin muna, nagpunta tayo sa Kongreso Yes, Tumambay tayo sa lounge. Nagdatingan lahat ng mga kongresista doon bago ng boto at pagkatapos ng boto. Parang dumadaan sila sa atin. Anong ginagawa nitong dalawang ugok na ito dito? Nakakatawa. Yung iba lumalapit, yung iba paano dumadaan, yung iba hindi alam kung paano tayo itatrato, di ba? yung pagdaan yung tingin nyo parang talagang hindi mo alam eh. Hindi naman mga kongresista ito. Anong ginagawa nito? Paano pinapasok yung dalawang unggoy na to? Bawal ang mga media rito. Walang makapagpaalis sa atin. Oo nga. Takot sa'yo eh. Tapos, umiinom pa ako ng tsaa. Oo nga. Maamoy yun sana iniinom mo ah. Nagulat sila no? May iniinom akong tsaa. Oo, nasa-stress ka na eh. Saan ka nakakuha niyan? Oo nga ba? Saan ka nga ba nakakuha? Hindi ko alam. Meron bang sinaserve na tsaa na ganong klase doon? Papakiusapan mo yung mga kwando. Ayun naman talaga. Yung madadamay ang catering niya dahil sa'yo, Ronald. Papakiusap mo yung mga waiter doon. Hindi, tsaa naman talaga. Bossing. Malamig na tsaa. Meron pa kayong ganito. Ay, nako. Pero Ronald, alam mo, para sa akin, yung nangyari sa Kongreso. By the way, congratulations. Saan mo gusto mag-dinner? Doon sa pinag-usapan natin. Di ba? Oo, panalo ka. And I am happy to treat Ronald for dinner. Excited na ako dito. Tapos, ang problema, parang yun na nga, yung pinag-usapan natin ng araw na yun, parang hollow victory. Kasi nga, and ko-comment ko yung ating mga kongresista, na kahit yung mga ibang kongresista na tingin kong DDS, bumoto ng yes. At kahit sinabi nila
na may reservation sila kasi nga sabi nila may flood control issue, hindi pa na-investigahan, hindi pa tapos, meron tayong crisis ngayon, may ganun. I have to vote yes kasi kailangan talaga matuloy ang impeachment. Nabilib ako na yung gumagana yung institusyon ng Kongreso ngayon. Tama. Sabay, may contrast ka. Oo. Yun nangyayari sa Senado. Circus. Oo. Circus na nga yung Senado last Congress. Ngayon, circus na naman. Mas malala pa yung circus ngayon. Ayoko sa ikumpara sa circus dahil nung bata ako, nag-enjoy ako sa circus Ngayon hindi ka nag-enjoy dito. Nanggagalaiti ako sa galit So, kaya nga napainom ka ng tsaa. Oo. Di ba? Ano nangyari nung araw na yon sa Senado? At nagulat ako, nagpakita yung parang yung main character na nawawala ng 6 na buwan. O si Bato de la Rosa dumating doon. Oo. Well, una, nung gabi pa lang, dikit na merong slight edge yung majority. No? Pero dikit na. So, anything can happen. At dapat makita natin, hindi lang yan ngayon. May several attempts na last year, na magkaroon ng Senate coup. No? Dahil yung 15 ng majority ay very weak Meron ka isang Trojan horse doon. Si Pia Cayetano. Okay. Yung kapatid ay nasa head ng minority. Meron maniniwala ka ba na kwanyon? Magkaiba ng posisyon sa kanyang kapatid? Well, si Lino. Oo. Lino, iba. Hindi, iba yun. Iba si Lino. No? Ito talagang tag team yan. Si Okay. Pia at saka si Kwan. Si Loren, yung anak, ay nasa kabila. Nasa DDS. Aminadong DDS Diba? yun. Tapos, yung 2 bilyar, Cabinet Secretary sa DPWH ng panahon ni Digong. Very close ang links nun sa mga Duterte. Diba? Ninenervyos lang yan dahil yung kanilang mga negosyo is under attack. Ang daming kaso. Dami nga. Diba? Kaya, transactional. No? Lalo na yung tatay. Na susundin ng mga anak. Tapos, meron kang Subiri na taga Mindanao. Tapos, meron kang JB na dati pa nagsabi na kwan siya. Sa impeachment. Oo. Tabingi At siya. saka very close kay Chishan. Oo. So, may ganyan kang sitwasyon. Kaya nung nangyari yan, hindi naman ganun talaga ka-surprising. Okay. Although masama loob mo, galit ka, dahil nangyari during impeachment, pero hindi ka talaga nagulat. Oo. Diba? Oo. Siguro sa timing lang, Ronald. Parang ang feeling ko, sadya yung timing di ba? On the day of the plenary vote, ginawa yung coup. Dahil sabi mismo ni Tito Soto, no? Pag-akyat sa kanila, forthwith. Di ba? Forthwith. Sisimulan na niya yung proseso. Siyempre, meron kang 1 month para maganda. Pero at least formally, kinuha mo na as a Senate trial court. Kaya hindi na pwedeng habulin ng Supreme Court. Hindi na pwedeng i-TRO dahil meron ng jurisdiction. No? So, yun yung issue dyan na nakita ng mga Duterte, teka, masisimulan na to. Baka pwede pa natin sabotahin. Kunin natin ang liderato. No? Ganon. Pero sinabi din niya, may isa ka pa sinabi, di ba? Blue ribbon. Yung blue, yun. Dahil, di ba, gumagapang yung pirma dyan Ang tagal bago na pirmahan. Bakit? Dahil mga kapwa senador ang i-recommend na kasuhan ng plunder. Diba? So nagalit sila kay Tito Soto. Bakit mga kapwa senador iniimbestigahan? Bakit daw hindi kasama yung mga kongresista? Oo. Kaya lang para sa akin yun na nga nakakalungkot dito Sila mismo nagsasabi yung mga senador na yan sila yung nagsasabi ng bakit tutuloy itong impeachment? Meron tayong flood control issue. Pero pagdating, Blue Ribbon, pirma. Ay, hindi kami pwede pumirma dyan. Kasi incomplete. Pambihira. So palaging ganun yung rason Yung, bakit titingin ka dito? Marami pang problema. Bakit pipirmahan namin yan? Hindi kasama lahat. Anong gagawin natin? Dahil hindi kasama lahat, wala tayong gagawin. Hindi naman pwedeng ganun. Puro palusot lang. Ayun na nga Diba? Ang ko lang naman, kung magpapalusot kayo, medyo ganda-gandahan nyo. Gandahan nyo yung kwento. Oo, yung kwento, diba? Para paniwalaan. Oo. Parang itong kwento kagabi. Hindi, pero bago yung kagabi, ito muna babanggitin ko, Ronald. Kasi ang narinig ko naman, yung coup, at least sinasabi nila, ito yung kwento nila. Hindi naman dahil sa impeachment. Kaya daw nila ginawa yung nangyari yung coup kasi para maprotektahan si Bato de la Rosa sa pagbalik niya. Kasi daw, nabalitaan, nababalik si Bato, tapos ipapakulong nga, tapos hindi daw siya poprotektahan ni Senate President, dating Senate President Tito Soto. Kaya nagkagulo,
para lang maprotektahan daw si Bato. Pwede naman all of the above eh. O sa bagay. Diba? Pwedeng impeachment, pwedeng Lahat. bato, pwedeng division of spoils, Oo. diba? Pwedeng destabilization, pwedeng pare-pareho yan. Oh, na all of it true. Oo. Oo. Pero ito pa yung isa. Kaya bumalik din si Bato para matuloy nga itong coup na to. Yes, Kasi pandagdag. kailangan eh. Pandagdag. Oh, Oo. 13-11. Oh. Pero yung 13-11, mahinang mayorya yan. Yes. All you need is 2 the other way. Oo. Tapos to. Kaya hintayin ang susunod na kabanata. Oo nga. May mga nagsasabi na nga na Merong malaking possibility na next week, no? Ay magkaroon na naman ng pagbabago. ng pagbabago. Lalo Oo. na nasira rito yung bagong leadership ng Senado. No? Obvious na obvious yung kanilang conspiratorial role Oh. dito. Oh, anong pinagsasabi mong dito? Conspiratorial role saan? Oh, ano na? Sa Senado, di ba? Oh. Paano nung bago nagkagulo kagabi, nagsasalita na si Bato eh. Oo nga. Kumanta pa nga eh. Oo nga, Nang, literally kumanta. Oo, parang ina-agitate yung kanyang kapwa PMAers. Oo. At nag-urge siya sa mga DDS Na na mag-rally, di ba? Parang mag-people power Oo. para sa kanya. Oo. Tapos ganun din si Amy Marcos. Oo nga eh. No, lulusubin kami, no? Set na siya ng template eh. Ganun din si si Alan Peter. Nagsasalita na sila before the incident. So alam Kaya na. sineset yung template eh. Looking back in retrospect, itong mga to, sineset yung template for an incident, di ba? Tapos yung incident, sabi nga natin dito, either ang purpose niyan, distraction para may makatakas, no? Trigger for destabilization, yung Senate ay inaatake. Sabi nga ni Amy Marcos, magma-martial law. Yung mga ganyan salita, ano? Di ba? Di ba? Doon sa kwan. Tapos, ikatlo, makakuha ng sympathy. No, we are under attack. Pero sinabi nila yan, bago pa nung shooting, bago pa nung barilan. Oo, under attack na. Oo, kaya sila, alam mo, nagsiset ng template, di ba? For something. At nung nangyari nga yung putukan, nagtataka kayo. Sabi ko, paano nakapasok? Huhulihin daw kasi si Bato. Para hulihin si Bato, you have to contend with the new Senate leadership na ang bagong head ay yung mista ni Bato. No? So, bago ka makapasok, sa entrance pa lang, mahuhuli ka na. Hindi ka papayagan makapasok. Tapos, meron pang Marines. Yung Marines ay hindi bago. Dati na yung security ng Senado. No? At yun ay kumukuha ng command, hindi lang sa Armed Forces of the Philippines, sa Senate President. So, hindi yan magagamit ng mga huhuli. No? Ng mga huhuli. Kaya nagtatanong yung mga tao, ba't may kwan doon, Marines? Ay, nag-request pa nga si Alan Peter ng more Marines eh. Bago yung kwan bago nangyari ito. Nag-request siya. Tapos, ang sinasabi, huhulihin daw. Meron daw sila nahuli, isang NBI na driver na may dalang barel. Manghuhuli ka, mag-isa ka, driver ka pa. Di ba? Tapos hindi lang yun, sinabi ni Matibag na, hindi, volunteer lang daw yan. Hindi daw yan NBI agent, volunteer daw yan. Kung magre-raid ka, syempre full force dyan. No? Police, NBI, no? Lahat nandyan. Tapos yung mga leaders mismo nandyan. So ano sinasabi mo, Ronald? Hindi talaga nahuhuling si Bato? Wala. Dahil ang alam ko, irerespeto nila yung 72 hours na hiningi ng Supreme Court, no? Hindi nagbigay ng TRO pero humingi ng 72 hours para sumagot. Yung mga respondents. Sumagot si Bato, sumagot ang gobyerno, no? Hindi siya, pwede mo pa rin hulihin dahil ng TRO eh. Oo nga. Pero parang in deference sa Supreme Court, no? Ang decision nila ay kung totoo yung sinasamo at yan ang tama yung hinala mo dito, di bakit pa sila pumunta doon? Ba't andun si Matibag? Ba't andun si DILG Secretary Remulla? Bakit ang daming mga tao may mga baril nga doon? Well, anong purpose sila doon? Wala magkwentuhan? Nangyari yun. Nangyari yun nung after ng shooting eh. Oo. Di ba? Before the shooting, wala sila eh. Si Matibag? Si Matibag nasa Kwan. Yung hotel dito sa may ABS-CBN. Bago nung shooting? Bago ng shooting. Oo. Andun siya. In-interview pa siya. Yung mga... Si John Vic, dumating siya after no shooting. Oo nga. Diba? So, yung chief of police, dumating after na shooting. Wala sila ron. Lahat sila. Oo. Tingin ko kasi, Ronald, ito nangyari. Sa akin, sa aking pananaw, ito nangyari.
may balak talagang huling si Bato de la Rosa, of course, hindi mo dedeklara yan. Parang hindi mo nangyari kung hindi naman dineklara eh. Ang galing ng pagplano eh. Pagbaba ng aeroplano, bam! Ang ko lang dyan, parang ang sabi yata ng presidente sa kanila, naging senador din ako. No? Hintayin natin yung 72 hours. Nanggaling yun sa boss eh. Siya na yun. Kaya ang order sa kanila, stand down. down. Pero yung original, siguro original plan, tingin ko, talagang arestuhin si Bato. Oo. Bago yung Senate coup. Oo. Arestuhin talaga siya. Tapos yung nagka-Senate coup. Kaya ka naghabulan, di ba? Oo. Kasi hinahabol na talaga eh. Oo. Pero pagkatapos nun, hindi nangyari. Nung gabing yun, anong sunod na araw, pinlano na. Oo. Kagabi, ang nangyari tingin ko ay sinubukan nilang gawin. Para sa akin kasi ganito yan eh. Andyan na, nagpuntahan na lahat ng mga law enforcement. All in ka na eh. Oo. Wala nang atrasan yun eh. Yun ang para sa akin. Bakit? Pero hindi nila ginawa eh. Kaya nga wala sila ron eh. Wala rin yung chief of police, wala rin yung head ng DILG, wala rin yung head ng NBI, no? Ang nandun ay yung driver. Okay. Tapos sige, ito pa. Tapos si Veloso ng GSIS humingi ng tulong sa NBI dahil parang may bumabaril sa kanila. So, pumunta ron yung isang team. Actually, nakita sa video walang mga baril eh. Nilalak yung pintuan. Yung connecting door sa Senate at saka GSIS. Nilalak nila. Hindi binabarena. Sabi kasi ni Oo nga, makapasok. Actually, the opposite. Nilalak. At pinakita sa video. Pinakita sa siguro video maingay lang eh. para mukhang na yung nagbabari. Pinakita sa video na nilalak. Dahil nga, una, baka may tumakas. Ikalawa, ay meron silang narinig ng mga putok, no? Para hindi sila madamay sa putukan, no? Kitang-kita sa video eh. Oo nga. Tapos Pero, yung mga nagkuhan, yung mga tao na nakapaligid, walang armas. pero hindi, yung mga may armas ay yung yung Sergeant at Arms at yung team niya, yung sa Senado. At yung Sergeant at Arms, mista. Yun na nga eh. Bato. At kaka-appoint lang last Monday. Yes, tapos yun yung mga may long firearms. Tapos may nag-bulletproof fully vest. armed, nakabarong, tapos naka-vest. Diba? Bakit? Oo. Bakit? Parang may gera. Anong tingin punto? ko, they were trying to create an incident, a distraction. Para nga, eventually, nangyari na, makatakas si Bato. So sino yung nagpaputok talaga? Ang lumalabas kasi according to the palace. Hindi, makikita natin yan dito andun yung Soko eh. Scene of the crime. Makikita nila yan, mache-check yan, yung mga bala, saang baril nang galing. Mga casings. Oo. Tapos, gagawin lang ballistic ko yan test eh. Sinong mga baril yan? Sino may hawak ng baril? Tapos ipaparafin test yan. Makikita kung nagpaputok nga yung mga OSA, yung mga security ron. Pero pinakamahalaga, CCTV. Lahat ng corner ng Senate may CCTV eh. Kaya nga mismo yung stairs, di ba? Nakita si Bato, tumatakbo, nadapa. So, ang tagal naman. Bakit wala yung CCTV? Yan ang problema. Di ba? Makikita yan. May lumusob ba? Sabi kasi nila, nilusob sila eh. Yung isang driver. Pero naawa ko kasi para sa akin yung NBI volunteer driver na yan. Parang ginagawang scapegoat ngayon dito. Paano ka magiging scapegoat? Mag-isa ka lang. Oo nga. Pero tawa naman yun, no? Pero ang nangyari sa totoo lang, ang unang nagpaputok daw nga, yung OSA. Yung Office of the Sergeant at Arms. Saka natatawa ako doon sa mga bullet holes eh. Dami, no? Sa taas, sa kisame. Dito, sabi ko, sino binabaril doon? Mga tuko? Mga ibon? O mga 7 feet na mga na mga basketball player. Basketball player. Sabi ko, ba't ang tataas nung putok? No? Sino binabaril doon? Di ba? Oo nga eh. Unless meron kang balak na drama. Ayun. No? Oo. Pero sa ganun, Ronald, ito na, dito tayo ngayon. No? Nakalabas na si Bato de la Rosa. Pero pag tinignan mo yung logbook, hindi nakalagay yung pangalan niya na nag-log out. Yung sinakyan lang niya. Okay. Yung senador na sinakyan lang niya. Dahil kung senador kasi, hindi yan masyado i-check eh. Pero kala ko sinabi na i-check lang lahat ng papasok at lalabas. Hindi, bago nung insidente. Pero nag-isip parang, nag-back off na kasi ang ating gobyerno. Okay, so ito yung tingin ko, Ronald. Ang mali nila, dapat lahat ng kwarto sa Senado ay chinek nila. Dahil may active shooter pa eh. No? At habang ginagawa nila yon, makikita nila kung nandun pa si Bato. Di ba? Kaya parang napakalaking lapse nun eh.
Ah. Nagbabarilan, tapos pinabayaan mo lang, Nga. nag-lockdown ka lang, hindi mo chinek ang bawat kwarto. Paano kung meron Totoong pang pan doon? shooter doon, Oo. Hindi ko maintindihan yon, no? Tapos, lahat ng entrance, exit, napapalibutan ng mga pulis. Paano pa rin nakalabas? Diba? Okay, so kung gano'n, Ronald, sige, dito na tayo ngayon. Nakaalis na si Bato. Hindi natin alam kung nasaan. May mga report na nakapunta siyang airport. Saan siya pupunta from this point? Saan siya magtatago? Well, kung meron siyang kaibigan na embassy, doon siya pupunta at yung embassy, ilalabas siya by diplomatic pouch. Hindi yan yung literal na pouch, ha? Hindi ka kasi si Bato doon. Yung kotse ng isang embassy, hindi pwedeng i-check yan. Hindi pwedeng harangan. Parang kanyan, parang teritoryo yan. Yes, ng bansa na yun. may ganun. Hindi pwedeng i-raid yung embassy o yung bahay ng ambassador. So pwede yan, tapos kung may aeroplano sila, dyan, pwede siyang ilipad palabas. Anong embassy ang papayag paliparin tulungan si Bato at paalis siya ng Pilipinas? Gusto mo mag-guess? Pero tingin ko, makikialam ba? Sabi ko na, tingin ko China, hindi naman makikialam China dito, tingin ko I'm not too sure, no? I'm not too sure. Dahil it is in their interest na una, gumulo yung ating kalagayan, sitwasyon, no? Tingin ko, nanonood sila, tuwan-tuwa Oo, tuwan-tuwa yung mga yan sa mga nakikita nila. Ikalawa, para ipakita na yung kanilang mga chinador ay poprotektahan nila. Paano kung hindi nila poprotektahan, anong itsura nila? Paano yung mga ibang chinador pag nagkaroon ng ganyang problema? Pero Ronald, ito pa, baka naman pumunta siyang Davao kasi stronghold nila yan. Pwede. Kasi pag sinubukan doon, Pwede. Pero mahabang biyahe yun, ha? Hindi ka mag-aeroplano Dahil makikita ka sa aeroplano. No? So, pwede, barko. No? Yung yate. Pero kung by car, hindi ganun kadali. Dahil malayo nga. Malayo nga yun. Baka dito siya mismo nagtago. Baka dito lang din. Dahil mahirap at madali. No? Mahirap dahil bawat kanto ngayon may CCTV. Saka may mga cellphone sa mga tao mga ngayon. cellphones, makukuha niyan. Unless kumuha ka ng lumang cellphone. Yung burner phone na tinatawag. No? Yung hindi katulad niyan. Na hindi nakakonect ka agad. No? So, halimbawa ako, meron akong burner phone. Kung halimbawa emergency, yun ang gagamitin ko. Dahil yan, madali itong i-hack. Madali itong i-hack. So, pwedeng may ganun din siya. No? Kung kaya kong gawin yun, kaya din niyang gawin. Malamang meron din siyang safe house. No? Dahil militar siya No? May mga kaibigan siyang militar na pwede siyang itago. Kwan siya, chief of police. So, pwede rin siya mga kaibigan ng mga dating police. Na loyal sa kanya. Pwede siyang itago niyan dito. Hindi lang kailangan pumunta ng Davao. Okay. Pero, ang kailangan ditong ikanto, litisin, yung kanyang co-conspirator. Halimbawa, kung na yan yung simula pa lang, harboring a criminal na yan Saka obstruction of justice. Yun yung ikalawa, obstruction of justice. Tapos hindi immune from suit ang mga senador. Dapat kasuhan yan. No? Halimbawa, anong role ni Robin Hood Padilla? Chill na chill siya ron habang nagpuputukan, parang wala lang diba? Tapos si Alan Peter, kung ano mga pinagsasabi. Diba? Si Amy, kung ano mga pinagsasabi. Yan ba ay kasabwat? Di kung gano'n. Dapat investigahan yan. Okay. Tapos yung mga OSAA, yung security na nagpaputok. No? Dapat investigahan yan. Baka isa dyan, dalawa dyan, kumanta. Kung ano talaga nangyari. Di ba? Dahil, kung naman yan organic yan sa Senado Hindi yan automatically loyal dito kay Bato. So, pwedeng isa, dalawa dyan ay magtestigo dahil sila makakasuhan Oo nga. Di ba? Sila makakasuhan. No? Hindi ako magugulat kung meron ganon. Okay. Tapos, sa dulo, Senate leadership. Nagkagulo yung ganyan simula nung Lunes hanggang ngayon at posible magkagulo pa. Kaninong liderato? Alan Peter kaya diba? Walang kwentang senador yun. Anong itsura ngayon nung Senado as an institution? Bagsak na bagsak. Sobra. Hindi lang bagsak sa lusak. Hinukay mo pa. No? para mas malalim, di ba? So, ang nakataya na rito, hindi lang yung imahe. The institution itself. Pero nabasa ko sa BBC, nabasa ko sa New York Times, nabasa ko sa South China Morning Post, nabasa ko sa Channel News Asia, nabasa ko sa CNN.
Buong mundo, pinagtatawanan tayo. Totoo. Pinagtatawanan na nga yung habulan sa hagdanan eh. Tapos ngayon, nagkaroon pa ng encounter na non-encounter. Oo Tapos nga. nakatakas pa. Oo nga. Di ba? Anong itsura natin yan? Oo. Nung una kasi, sa Netflix miniseries, di ba? Parang House of Cards, di ba? Parang Narcos. Ngayon, hindi na. Parang Comedy Central na eh. Yeah. Pero nakakatawa na yung mga kapalpakan eh. Totoo. Di ba? So, pero mo, buong mundo, tayong balita tungkol dyan. Tungkol sa Senado. At kaya natatawa at nalulungkot ako. No? Pero pag nakita mo to, no? Kahit walang gawin ng ating Congress ngayon, sa kapalpakan ng Senado, gumagawa po ang Kongreso sa kapalpakan nila. Parang hayaan lang nyo sila. Kung tahimik lang tayo dito, hayaan natin. Nagmumukhang mga tanga to, mga to. Anong sabi ni Napoleon? Oh. Never disturb your enemy when they're making a mistake. Yeah. Ayun na nangyayari. Just when I thought na hindi na kayang bumaba ang ating Senado sa kapalpakan, lalo pang pababa ng pababa, halos pabagsak na. Ganun Kaya kalala. yung ibang mga senador, para naman makaahon ng kaunti, no? Talagang banata nila itong bagong liderato. Kayo ba ay kasabwat dito? No? Kayo ba ay kasabwat sa pagkubli nitong conspiracy at eventually pagtakas? No? Anong role nyo? No? Dapat gaganunin nila. No? Hindi lang tayo. Tayo kasi usual suspects na tayo. Oo nga eh. No? Wala tayong pinapalampas eh. Oo. Pero yung mga minority ngayon, dapat mag-ingay sila. Dapat mag-ingay sila. No? Mukhang nag-iingay naman yung iba sa kanila. Oo. Munti pa nga magkasuntukan, di ba? Oo nga pala, no? Oo hindi nga. hindi lang ito yung issue, di ba? May suntukan, may habulan, may barilan. Bilib ka? Pag miniseries, di ba? Lahat andun na eh. Oo, at least, di ba, exciting. Papunta na tayo sa exciting part. Pero para sa akin, Ronald, ito yung nakita kong pinagkaiba natin sa ating paniniwala dito. Ikaw sinasabi mo na naniniwala ka na walang plano talagang aresto yung si Bato nung For araw na yun. 72 hours. Yun 72 hours. Ibig sabihin kagabi. Oo. Wala, kahit nung 5 o'clock, 6 o'clock na gabi, wala. Tingin mo wala. Kagabi wala. Dahil dapat nandyan yung liderato. Kung totoo, sa bagay. Tapos overwhelming force yun nandyan. Sa bagay, kasi nung inaresto si Kibuloy, andun si Abalos, andun si General Torre. Overwhelming force yan. Oo, lahat andun doon. Siniguradong tatapusin nila. Hindi pwedeng isang driver. Tama. Okay. So, talagang nakikita mo na parang false flag? Oo. Ang nangyari. Tsaka, yung mga bubuit ko sa loob, sabi nila, yung mismong boss, sinabi, irespeto natin yung 72 hours. Kahit legally, pwede natin hulihin, no? In deference to the Supreme Court, respetuhin natin. Sabi na, 72 hours lang naman eh. No? Nakapapalibutan naman natin eh. Hindi, pero kasi sa akin, Ronald, ang sinasabi mo, sino nag-utos na tong false flag? Yung Senate leadership? Posible. Or si Bato at saka yung chief security na tao niya. Para gumawa lang ng gulo. senaryo. Hindi, yun ang gumawa ng senaryo para anong objective? Para manggulo nga. Lahat ng sinabi mo. Para makatakas. Ayun nga, nakatakas ka. Oo nga. Diba? Yan ang sinasabi ko kagabi tsaka kaninang early morning nung wala pa tong balita na nakatakas. Itong incident na ito was meant for that. Pero hindi kahit ba, wala pa akong pruweba na nakatakas. Oo nga. Pero sinasabi ko lang, Ronald, hindi mo mas mabilis na tumakas na lang ng tahimik ng Senado? Hindi, nakapalibot eh. So, nakapalibot. Nakapalibot yung mga pulis. So, nga na in and out, hindi pwede. So, ang mangyayari ngayon, they're looking somewhere else, di ba? Medyo, sila, fidgety, di ba? Medyo toxic sila eh, no? Ang dami nga, wala pang tulog eh. Oo nga. No? Ako, walang tulog eh. Dami kong tinatawagan para malaman yung buong picture eh. Oo nga. No? Kaya nga yung isa ron, sinabi ko, bilangin mo yung butas ng bala. No? Oo nga. Dapat, kagabi pa lang, nagsoko na. Oo nga. Nag-scene of the crime na. Dapat kagabi pa lang, chinek na bawat kwarto. Dahil posibleng may active shooter pa rin. Di mo alam eh kung ano nangyari, di ba? Parang secure the... Hindi ginawa yun, no? Kinakausap ko media, anong bang nakita nyo? Wala kami nakita. Narinig lang namin. Di ba? Ang nakita namin, mga armadong security, fully armed. Ng Senate. NBI, sinabi naman lang, hindi naman wala daw eh. Dahil kung gagawin mo yan, dapat overwhelming force. Sige. Itong paniniwala ko. Okay. Natingin ko talaga, hindi lang nila na ipatupad ang enforcement ng arrest warrant. Kaya umatras sila at pinapalabas sila ngayon. Hindi, wala kaming balak. Kaya si John pumunta, hindi, wala kaming balak. Pero nung araw na yun, bago nagkagulo na to,
mga tanghali siguro yung naglabas si John Vic na statement na at any time pwede naming i-enforce ang arrest warrant. Yes, Oh. dahil nga walang TRO. Umaga pa lang alam ko wala O na wala TRO. nga eh. Kaya nga, Umaga pa lang alam bakit ko. hindi nila? Nung in-interview ako nung umaga, sabi nga nung co-host ko paano mo nalaman na walang TRO? Oo, Sabi ko, kaya nga. Sabi ko, secret. Oh, Sabi pero ko, nung wala nga. Sinabi ko pa nga, close yung botohan. Oh. Sinabi kong gano'n sa Supreme Court. Wala pang ina-announce, ha? So, kaya technically, legally, walang impediment para hulihin. Ang problema, yung big boss nagsabi, Galing stand down. galing sa taas Stand down. na. Irespeto natin yan. 72 hours lang naman, tsaka napapalibutan nyo naman eh. Oo nga. Diba? Yun yung Ayun, okay. Kaya ang kanilang lengguwahe, stand down. Sabi ni Matibag, stand down. Sabi ni Chief PNP, stand down. Sabi ni John Vic, stand down. No? Ayun lang, minsan magkakaiba sila ng mensahe. No? Ay, hindi. Ang problema natin ngayon, sabi na nakapalibot, ngayon nakatakas. Correct. Ayan, paano na? Yung 72 hours na yan. Blow yan sa ating mga law enforcers. Nakakahiya. Ang dami nang ang hinahunting na hindi nahuhuli ng mga high profile na mga tao. Tapos nangyari pa ito. Nadagdagan pa ngayon ng isa. Oo. So ang casualty dito, yung ating law enforcers, napahiya sila. Tapos yung bagong Senate leadership. Paano? Ang sinasabi nila, they are being attacked, nilulusob sila, papatayin sila. Oo nga martial law. drama. Ay anong nakita rito? Pinatakas. Oo. No? Mismo yung kanilang role, directly or indirectly, personally man o hindi, ay pagtulong sa pagtakas. So, para sa akin, unang-una kailangan managot yung mga obstructionists, nag-obstruct ng justice. They are culpable. Oo. No? Obstructionist, harboring a Oo. criminal, di ba? Et cetera. Hindi ko alam, baka marami pang kaso pwede. Okay, Oo. tapos sunod, Oo. para sa akin, yung law enforcement natin, nakakahiya talaga. As a matter of fact, for me, I will go all the way up to the chain of command to the president. Sa akin, nakakahiya. Kung hindi mahuli si Bato, hindi ma-enforce ang Interpol red notice, yung arrest warrant, that shows gaano tayo ka inutil. Oo. Sorry, wala akong magamit na ibang word. Inutil talaga. I fully agree. No? So, ano pwede mangyari? Sino pwede, dapat ba tanggalin na yung DILG secretary? Dapat ba palitan ng NBI? Dapat bang baguhin na lahat ng mga law enforcers? Tayo na mag-civilian arrest. Pwede ba yan, civilian arrest? Pwede. Mariosep. Ang bihira, kailangan pa natin gawin ng trabaho nila. Diba? Oo. Ano ba yun? Umabot na ba tayo sa punto na ang mga mamamayan na ang gagawa ng trabaho ng gobyerno dahil hindi natin maasahan ng gobyerno na ipatupad ang batas? Malay mo, mas effective pa tayo. Oo nga. Ikaw, di ba? Si Trillanes. Yun ang mga naririnig ko ngayon. Si Sheriff Trillanes. Ang mga naririnig ko ngayon, bakit hindi nila ibigay kay Trillanes ang role ng DILG para siya ang magpatupad dito kasi yan, gagawin niya yan. Hindi siya natatakot na pumunta nga doon ng walangan lang official role. May dalang arrest warrant Anong paliwanag niya? Inimbitahan siya ni Bato. Totoo naman para susuko, di ba? Tama ko lang totoo naman Kaya si Trillanes, yung kay Trillanes, may bilib ako doon. Ang tapang niya, pumunta siya dyan, hindi. Ilang taon na niyang sinasabi yung mga sinasabi natin ngayon, di ba? 10 taon, no? Di ba? Pero kung gano'n, si Bato, ano ngayon? Nakatakas na siya. Ito ngayon si Remulla. Alam mo, may modern technology ngayon No? Pwede siyang hulihin kung talagang didiinan ng gobyerno. Di ba? Lahat ng cellphone, lahat ng CCTV, Kaya namang iyan mga yan. drones, kayang i-triangulate yung mga alam mong kaibigan niya. Di ba? Yung alam mong mga tao niya. Dahil hindi naman niya pwede mag-isa. Sinong bibili ng pagkain? Oo nga. Sinong bibili ng gamot? No? Di ba? May kwan yan Meron niyang grupo. Yun ang imamonitor mo, yung grupo na yun. Okay. Gusto mo, citizen's arrest. Aba, bagitin na natin kung saan tingin mo. Kung alam mo kung nasan siya, Diba? Diba? Kaya nga sinasabi ko, hindi kagad yung pupunta ng Davao. Masyado malayo. At gwardyado na ang mga airports. Okay. Dito muna yan. No? Dito muna yan. Tapos pag humupa na, ngayon kasi red alert lahat Oo nga, nakabantay lahat Pag humupa na, yun, saka siya. Pero, ang ano ngayon? Or, unless, sa isang embassy na siya, foreign embassy. Okay. Na isang option. No?
Ko lang, tingin ko talaga hindi matatakot makialaman China dito. Pero Ronald, sige, okay. So moving forward tayo. Sige. Ang China hindi natatakot eh. Sa bagay, oo nga naman. Superpower siya. Oo nga, wala naman silang pake. Hindi, pero Ronald, para sana to. So dalawang issue ang hinaharap natin ngayon. ICC arrest ni Bato. Tapos, ito ngayon yung impeachment. Tapos hindi lang yun. Tapos may mga plunder cases ka. Yung mga plunder cases pa pala sa flood control. Ang tingin ko, kaya matagal yung plunder cases dahil sa impeachment. Binabalansin nila, saan ba boboto ito? Pwede bang gamitin ito? No? Yes. Ngayon, tumawid na eh. Nandun na sa kabila eh. Tuloy na natin. Tuloy mo na. Pero hindi nga. Tuloy mo na, Hindi pa. Pwede mo pa rin sabihin, talaga sigurado ka ba dyan sa position mo? Sigurado ba kayo? Kasi ngayon, wala pa naman pangalan nyo sa flood control corruption report. May preliminary investigation na yung 2 senador. Pwede na yung ikulong immediately. Pero hindi pa yung isa. 2 papunta pa lang. Sa preliminary investigation. Pag may PI na kasi, Sandigan Bayan na yan, kulong na yan, non-bailable na yan. So pwede sabihin doon sa 2 o ano? Anong balak nyo? Tuloy na ba natin o makikisama ka? Para sigurado, tuluyan mo na yung isa. Paring isa. Tapos ituluyan mo na yung 5 kongresista. Tuluyan mo na 8 kongresista. 8 kontraktor. Isang cabinet secretary. Okay. Tuluyan mo na. Ang tagal eh. Oo nga, ang tagal eh. Kaya ang problema sa gobyernong ito, walang natatakot. Oo nga. Diba? Wala nga eh. Very tentative. Kukulong, hindi kukulong. No? Kakasuhan, hindi kakasuhan. No? Katulad nito, no? I-issuehan ng warrant, hindi i-issuehan ng warrant. Diba? Yung very tentative. Dapat makita yung decisiveness para matakot sa'yo. Pero at the same time, Ronald, ako lang tingin ko lang may posibilidad na, tingin ko may posibilidad na yung hindi lang niya tinetelegraph yung mga kilos niya. Kasi kahit sabihin mo sa akin tentative, tignan mo naman yung action, yung kilos. Na-arrest si Kibuloy, napadala si Digong sa ICC, naumpisa naman tong flood control, nakulong si Bong Revilla. So, yung action is not the same as kung ano sinasabi. Maganda sanang build-up yun. Papunta sa impeachment last year. Biglang naging tentative sa impeachment, di ba? Magandang yun conditioning eh. Oo nga. Tapos biglang, oops, parang, biglang nawala, no? Parang utot. Ngayon, nakulong si Bong Revilla, yung iba nakaamba ng ikulong, tapos biglang, oops, ang tagal Pero nakikita mo dito, Ronald, gaano talaga kamakapangyarihan ang mga nakaupong mga politiko, pag senador ka o kongresista. Bong Revilla kasi hindi naman senador ngayon, kaya nakulong agad. Jinggoy at Joel, tataka ako, bakit hanggang ngayon? Wala pa nga. Hindi, ayoko lang pagmalaki yung panahon namin. Pero, ang panahon namin, impeach ang ombudsman. Impeach ang Chief Justice. Diba? Kulong ang dating presidente. Diba? Kulong ang isang dating Senate President. Kulong ang 2 senador. 3 senador. So, kumbaga, alam ng mga yan, you mean business. Yes. Diba? Yun yun lang ko. In other words, messaging. Hindi lang action, may messaging dapat dito. Okay. Diba? So, dapat may ganun kang kahit papano. Diba? Totoo. Kasi kung hindi, it leaves the citizen wanting. Kaya kagaya nga ngayon, pag tinitignan mo social media, ang daming mga kababayan natin ang galit. Inis na pikon na pikon. Kalahati galit dito sa mga senadors. Dito. Kalahati galit sa gobyerno. Yes. Ba't hindi nyo ginawa yan? No? Ganon. Lalo na ngayon, no? Ang dami nagte-text sa akin. No? Galit na galit. No? Ano bang ginawa niya? Mga law enforcers natin. Paano nakatakas? Lahat nandun. Diba? Yun yung galit nila. Galit sila dito sa mga co-conspirator na nagdadadrama, na inaatake sila. Yung pala, sineset up lang yung kanilang kapwa sa para makatakas. Diba? Inamin naman ni Senate President Alan Peter, kaya nakapasok si Bato sa kotse niya. Oo nga. Diba, inamin niya? Alam mo, pwede siyang makasuhan doon, ha? Diba? Okay. So kung gano'n, Ronald, anong maasahan natin sa mga susunod na linggo? Sige, ganito. Pustahan ba tayo? Gusto mo pustahan tayo ng bago? Para mabawi ko yung dinner? Pustahan na lang. May bagong Senate leadership next week.
O yan. Next week. Next week. Ano pag next week? Monday. Hindi, next week. Isang linggo yan. Hanggang Biyernes yan eh. Di ba? Sige, hanggang Friday next week. Earliest Monday. Basta 1 week. 1 week. 7 days. May bagong Senate leadership. Diba? Ayan, narinig nyo. May bagong pustahan ha. So, isang magandang play. Yun naman. play? Play, Okay. Diba? Pwede. Sige. Diba? So, okay, yun ang una ha. Sunod naman, maaresto ba si Bato? Hindi. Ayan, hindi yan next week. No, medyo baka mas matagal yan. Tingin mo? Mm. Tingin mo, kala ko kasi paglampas sa 72 Unless hours gusto mo- na actionan. Unless gusto mo mag-citizen's arrest. Hindi naman. Sasama ka sa akin. Wala ka namang gamit eh. Oo nga, no. So, hawak pa ako ng baril. Hindi naman. Lover ka, hindi ka naman fighter. Oo nga eh. Diba? Pero sige, Ronald, tingin mo, ang sinasama sa akin, kahit lumampas ng 72 hours, unang-una, tanong ko sa'yo, tingin mo ba, ipapatigil to ng Supreme Court? Maglalabas ba sila ng TRO? Hindi, ano? Tingin ko rin, hindi eh. Hindi. Tingin ko kasi medyo nasunog na sila dito sa impeachment. Tinayanan nila yung kanilang kredibilidad sa pagdedepensa kay Sara Duterte. Nakita nila yung backlash. Ayaw na nilang ulitin. Tsaka fugitive na eh. Oo nga, Interpol yan eh. Oo, fugitive na eh. Pati korte ng ICC. Tapos mismo yung Supreme Court nagbigay ng unanimous opinion na may jurisdiction sa atin ang ICC. Hindi naman nila pwedeng bawiin. Unanimous yun. Oo nga eh. Tapos magtitiaro ka dahil may international warrant. So, I doubt it. No? Okay. Posible pa rin dahil it's the Philippines eh. Okay. So, Anything is possible here. Kasi isa pang tanong, okay. Yung sinasabi lang, dapat may Philippine local arrest warrant. Hindi naman kailangan eh. Hindi. Oo. Sabi nga ng mga legal luminaries, mas powerful yung isang international warrant based on a treaty. Yun. A treaty is a law it's practically a local law na yan. Oo. Saka Treaty yan eh. Ano yan, mga iba't ibang bansa, nag-usap, susundan natin to lahat. At sabi mismo ng ating Supreme Court, may jurisdiction ng ICC sa atin dahil nangyari itong krimen bago tayo umalis. Oo. Di ba? Tapos iba pa yung Interpol, no, na red notice. Ang sinasabi nga nila, mas powerful yung treaty kaysa Interpol. Ibig sabihin, pwedeng gamitin yung Interpol pero mas compelling yung treaty. Ano, ang treaty has the power of law. Oo. Batas yun eh. Yung Interpol kasi membership natin eh. It's not a treaty. Magagamit yan. No? Magagamit yan. Pero mas powerful yung ICC International Warrant. No? Okay. Kaya ang dalawang option dyan eh. Extradition or surrender. Paano kung mag-extradition sa ICC? Hindi naman siya estado. At saka, bansa mo to eh. You can only have an extradition dun sa isang state na meron kang treaty na extradition. Yes. No? Okay. Hindi naman state ang ICC. Kaya surrender. Kaya surrender talaga ang logical, no? Pero sinasabi mo nga, tingin mo, hindi yan mangyayari this week. I mean, in 1 week. Hindi. Grabe. Dahil, kung limawa ko, kasi ba to, kung tatakas ako, no? May plano na ako. Safe house. Tapos, usually kasi ang safe house, 3 yan eh. Yung safe house na immediate. Okay. Yung ilang araw. Okay. Tapos yung safe house na mas matagal. Okay. Yung ilang buwan. Tapos yung safe house na talagang baon. Oh. Hindi ka naalis. Ano yan? Magbabaon ng bato? Magbabaon ka na ng bato. Diba? So, iba-ibang layers yan eh. Halimbawa, yung isang safe house, ito yung pwedeng kanyan, mga kamag-anak, kaibigan. No? Hindi talaga siya safe house. No? Parang makikidorm ka lang. No? Tapos yung ikalawa, safe house talaga. Meron kang pagkain for several months, meron kang gamot for several months, meron kang kung ikaw ay armado, meron kang bala. Ganyan ba? No, tapos wala kang cellphone para ma-monitor ka. Meron ka burner phone, yung mga luma. No, yung ganyan. So, yan yung ikalawang level ng safe house. Yung ikatlo, talagang baong ka nun. Okay. Halimbawa, merong martial law, may state of emergency. No, alam mo, hindi magbabago yung landscape immediately. So, matagal kang babaon. Pambihiraw naman, no? Talaga sa tingin mo, aabot tayo ng ilang linggo pa. Kung naplano to ni Bato na maayos. Yes. Pero kung mas talino ang gobyerno at alam nila, okay, ngayon naghahanda na rin sila dapat. Actually, dapat yung gobyerno, napaghandaan na yan before eh. Dahil matagal na nawawala si Bato eh. Oo nga eh. So, yung monitor mo, yung mga kaibigan niya, kamag-anak niya, di ba, mga girlfriend niya, yung monitor mo eh. Yun ang mga hiding in plain sight eh. Sos. No? So, monitor mo na, nakahack na yung mga cellphones niyan, nakahack na yung mga kanyan, yung mga CCTV niya, nakahack na.
Diba? May nakahanda ka na drones para sundan yung mga yan. Yung modern technology. My God, Lord. Alam mo ba sa Beijing, pupunta ka sa Beijing, magtapon ka ng upos ng sigarilyo, huli ka. Oo nga. Diba? Magtapon ka ng basura, huli ka. Kahit ikaw ay naka-face mask, mata mo Oo. is your ID. No? Ay. Grabe ang Pero dito wala technology. naman tayong ganun Kaya dito nga, eh. Pero Oh. meron kang counting approximation. Okay. So kung ganun, okay. So this week, 1 week, tingin mo mapapalitan ulit ang Senate. At tapos this week, tingin mo hindi ma-arrest si Bato. Ako, umaasa ako na ma-arrest siya within 1 week. Yun ang inaasahan ko. Mas optimistic ka sa akin. Optimistic ako. Kasi kung hindi, Ronald, ang hirap kumilos ng Senado na may Kaya- ganyang kaguluhan. Oo. Kaya kuwan ka, Mr. Jive eh. Oo, Ako, ikaw. Dr. Jekyll eh. No? Oo nga Ako yung bad side. No? Okay. Nalulungkot ako pag nakakausap kita. Sabi mo sana hindi pa ma-arresto to. Kasi, Ronald, sa akin, para sa mga kababayan natin, alam mo, yung gobyerno natin ngayon, medyo nawawalan na talaga ng tiwala ang taong bayan sa kanila. Humihina na yung kanilang kredibilidad. At ngayon, pag hindi nila ma-arrest si Bato de la Rosa at madagdagan pa ang mga pugante sa ating bansa at sa labas ng bansa, talagang makikita mo na parang walang kwenta talaga yung gobyerno. Pantag. Saldico. Harry Atong Roque. Ang. Atong Ang. Michael Yang. Ngayon. etc. So, Ngayon si Bato. Kailangan may kuwang ka, may mahuli ka. Oo nga, hindi madagdagan, mabawasan naman sana yung mga pugante. Oo. Pero, yung mga bagong Senate leadership, dapat kasuhan din yung mga yan. Hindi pwede, hindi tama yung ginawa nila. Ano yan, impunity, gano'n na lang. Tapik na lang sa kamay, di ba? Ayun na nga, Hindi yun nga pwede. lumalabas andun na tayo Wala, eh. kahit senador ka ba, kahit Senate President ka ba, no? Hindi ka invincible. Oo nga. Hindi ka untouchable, di ba? Dapat matakot ka rin. Lalo na lantaran kang nagsisinungaling, no? Lantaran kayong nagsisinungaling, ang dami nyo pang drama, magma-martial law, papatayin kami, nilulusob kami. Yung pala, kung pala yan, no? Anong tawag nila? Yung mga ginagawa ng mga politiko, ambush me. Oo. Diba? Yung ikaw pala yung nagpa-ambush ng sarili mo. Oo, para diba? lang Oo. masabi mo na, oo nga, biktima ka dito. Diba? Alam mo, yun, para sa akin naman, mahiyahiya naman kayo. Parang Nakakaya eh. Parang ang laki ng hinihingi mo eh. Yeah. Hindi, talaga walang yan na itong mga to talaga. Okay. So, yun, Ronald, okay, may pustahan na tayo na bago na... Dami natin pustahan, ha? Oh, yun Pero magdi-dinner na nga kami sa susunod. Tapos Ronald, sige, ano yung pwede mong mensahe para kay BBM? Ano yung mensahe mo para sa kanya? Leadership. No? Strong leadership. No? Hindi naman masama na kinakatakutan ka ng mga lumalabag sa batas. Okay. Hindi naman namin sinasabi na ikaw ay magka-clamp down sa free expression, sa media, sa mga aktivista. Ang sinasabi namin, itong mga talaga mga kriminal, pero mo, crime against humanity yan, ha? Oo nga. No, hindi yan Malala simpleng yan. crime, ha? Tapos, makakatakas habang pinapalibutan ng mga law enforcers. Ay, nako. Kahit wala kang kasalanan dyan, sa'yo tatama yan. Kaya, level up. No? Okay. Level up. No? O yan, okay. Sa mga viewers natin kayo, ano tingin nyo? Tingin ba nyo, hindi talaga sinubukan arestuin si Bato nung araw na yon? At tingin nyo, sino ba nagplano nito? Sulat nyo lahat sa comment section sa ibaba at let me know kung kanino kayo papanig dito sa pustahan namin. Kung magbabago ba ang Senate leadership o kaya ma-maintain itong very fragile na mayorya ngayon sa Senado. Sulat nyo lahat sa comment section sa ibaba. At as always, paalala ko lang sa inyo, dumadami na yung mga paid members. Aba? Oo, dumadami na. Pwede ka na mag-asawa. Oo, yun! Oo, kasi mahirap nang walang maliit ang pera eh. Kaya salamat sa ating mga paid members at subscribers at sa mga nagdo-donate, dumadami din. Okay, malaking tulong yan sa aming advokasya para malibre ko si Ronald ng dinner niya. Okay? Jollibee. O yun salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Ronald Llamas. At ito ang Heckle and Jive. Okay, magkita tayo muli sa aming susunod na episode.